So, hi. So, i-share ko ngayon yung experience ko this year. Yes, about sa tax ko. So, kasi nga, mga baguhan kami or baguhan akong nagbabayad ng tax. Yung personally talaga nagbabayad. So, wala akong kaalam-alam about dyan. So, basta nag-declare lang, akala ko yun na. So, dito kasi, dapat i-declare mo yung yearly na income mo, yung estimated. At dapat yung mas maganda kung sobra kaysa sa kulang. Kasi pag kulang, kagaya ko, nag-declare ako last December. Nag-declare ako ng about, ilagay natin nasa 30, 28,000 or 30,000. Lagay natin 30,000. So, ang month, yan, 30,000 for whole year. For example, kasi dito, meron silang tinatawag na lomaraha pag nag 1 year ka na dito. So, every summer, merong vacation dito, vacation leave na tinatawag. Binibigay nila yung 3 weeks na vacation leave. 100% yun na bayad. Tapos yun, dagdag pala yun sa yearly mo na income. Hindi ko yun nakwenta kasi hindi ko naman alam kung magkano yung lomaraha rito or your summer leave vacation nila na with pay. Wala naman yan sa atin. At wala din yan doon sa pagkakunyang ko. So, ngayon ko lang na-experience. So, yun, pagka manul ko, nagsobra ngayon yung malapit akong mag-exceed sa limit ng tax ko na tax declaration ko. Muntik ako mag-exceed. Mga 2,000 na lang, lumampas na ako. Pag ganon. So, ang ginawa ko, tinignan ko na yung yung payslip ko, your tax ko, kung ilan na yung whole year ko, yung income ko this month. Nakita ko na muntik na akong mag-lapse doon sa limit. So, tumawag ako ngayon dito sa customer service, Vero nila. Vero ang tawag nila dito sa tax. So, nagpataas ako ngayon, nagpadagdag ako ng yung declaration of tax ko. So, ngayon, Shakira Vokane. Alam niyo magkano ang magkano ang dagdag sa tax ko? From 13% ng tax ko na kinukuha buwan-buwan, naging 28%. So, apakalaki, di ba? So, yun yung pagkakamali ko this year. Pero, okay na din kasi nalalaman ko yung mga rules nila dito at na-aware din ako pagka next time. So, ito, isi-share ko lang ito para ma-aware din kayo na dapat i-estimate nyo talaga kung magkano yung whole year ninyo na sahod. Ang ilalagay talaga, i-compute nyo is yung gross, hindi yung net. Yung gross talaga, yung i-compute nyo kasi yun yung nakalagay doon. Yes. So, sa mga baguhan, this coming December, dapat mag-declare kayo ng mas mataas. Kasi minsan meron tayong, sobrang sipag ng mga Pinoy, nagtatrabaho ng yung tawag nilang double shift or long shift. So, dapat sobra doon sa 30,000 yung i-declare nyo ngayon. Or, lalo na ngayon na nagtaas yung sahod ng Lahi Hoy Taya or practical nurse, nagtaas ngayon. Nasa 2,300 or 2,400 na ang sahod. So, doon pa lang, kwentahin mo na yung whole year mo plus ang lomaraha na 3 weeks. So, pwede kayo mag-declare ng 35,000 whole year. Kasi pag hindi mo naman na-consume yung 35,000, ibabalik naman nila. Meron namang yung tax return dito. Tinatawag nila. Ibabalik nila yun. Every year, binabalik nila yun. Pero pag kagaya sa amin last year, hindi namin namalaya na ganun pala or hindi namin alam. Hindi nga namin alam. Mga first timer nga. Virgin dito sa Finland. So, hindi namin alam yung about dyan. So, hindi kami nagpa-increase. So, pagdating ng December, nagtaka kami na malaki naman yung sasahurin sana namin. Pero yung net pay namin is nasa ang liit. So, doon namin napagtanto na nakunan pala kami ng 32%.
Kaya na-aware kami. Yun, pinataas na naman namin. So, yung pinataas namin, ngayong October na ano namin, na monitor na namin ngayon. So, hindi namin expect yung lumaraha nga. So, yun na. Na-aware na naman kami. So, by and by, natututo ka talaga dito sa system nila or about sa mga tax nila, ganun, especially talaga sa tax. Kasi ano talaga dito, mandatory talaga dito ang magbibigay ng tax. Yun lang. Sana ma-aware kayo. At kung may mga katanungan kayo, pwede kayo magtanong sa akin. Hindi naman ako expert, pero ito is based on my experience dito sa unang taon ko sa Finland. Ano na ako dito? 1 year and 6 months ako dito. So, isi-share ko lang para maging aware kayo kung anong gagawin ninyo this end of the year. Kung ilan ang i-declare ninyo. Yun lang. Fine.